Gago na ang paraan, Mr. President. Ano ginagawa niyo? Para ko yung Mr. President! Para away na ho! Ha? Mr. President! Nagigising ng pasyente. Nas! Nas! The perfect waitress for your perfect restaurant. Ganda na katawan, no? Ang kailangan ko balingkinitan. So sinasabi mo, natatabaan ka sa akin ganon. Ako may karapatan kung sinong gusto kong tanggapin dito sa hindi ko gusto tanggapin dahil karinderya ko to. Ang tabi pala ng dila nito ha. Kumuha ka ng kutsilyo, puputulin ko ang dila to at ihahalo ko sa mga pagkain. Hoy! Hindi mo ba ako kilala? Ha? Inaanak ako na president! Wala akong pake! Di pa ako tapos. Wala na. Pinatay nila! Pinatay nila! Elias, baka mapano ka? Ayaw mo akong umalis! Hindi lumayo ng tamang panahon. Magpalakas ka muna. Kaya ko! Kasi kinaya kong mag-isa. Kinaya ko na wala akong ama! May tamang panahon para sa lahat ng gusto mong gawin. Sa tingin ko, hindi pa tapos ang dilubyo niyo. Baka balikan nila kayo. Nakahanap po kami ng safe house para sa inyong lahat. Pasensya na, Chief, pero hahanapin ko ang anak ko. Narinig niyo ba yung sinabi ni Chief Recarte kanina na nasa delikado pa rin yung buhay natin? Yung pati yung presidente ng Pilipinas nasa likod ng pagtangkang pagpatay sa ating lahat. Araw-araw pa rin tayo nasa peligro na eh. Paano na po gagawin natin? Siguro, mas maganda sigurong lisanin na natin yung lugar na to sa lalong madaling panahon. Kausap ko si Chief Recarte nung isang araw. Sabi niya, hindi niya nilabas sa media o kahit kanino yung nangyari sa atin. Kaya malamang sa malamang, ang iniisip pa rin ng mga dumali sa atin, patay na rin tayo. Anong gagawin natin? Miski nga yung tutuluyan natin, wala tayo eh. Nay. Andun yung kapatid ko sa Barangay Esperanza. May minana kaming bahay sa tatay namin. Pwede tayong magsama-sama muna doon habang naghahanap kayo ng malilipatan. Di ba sabi mo nga hindi kayo okay ng kapatid mo? Paano kung lahat kami maging pabigat doon? Parang mali eh. Ako, sasama na lang po muna ako kayo ka. Tama. Tama po si Pretty. Magkasama muna kami. Kung saan kami mapunta, kami na po bahala dun. Ako uwi muna ako ng probinsya. Doon ko ililibing yung labi ni ate kasama si Lolo tsaka si Lola. Ako po, Aling Alma, may pinsan naman po ako sa Zapote. Dikit ko po yun, kaya siguradong matutuwa po yun kung doon ako sa kanya titira. Itong dalawang bata, pwede naman kayong sumama sa akin. Lalo na si Neneng B, habang wala si ate mo. Sumama na lang kayo sa akin, ha? Ang ibig sabihin, mag-iiwa-iwalay na po tayong lahat, no? Nakakalungkot kasi parang pamilya na ho tayo dito, eh. Ganun din naman po ako, eh. Mula nung nawala yung lolo ko, kayong lahat na po yung tumayong pamilya ko. Ano ba? Panandalian lang naman to eh. Ipapalamig lang tayo. Magkikita-kita pa rin tayo. At naniniwala po ako
babalikan tayo ni Elias. Pati ni Bane. Magbabayad lahat ng may atraso sa atin. Basta, huwag natin kalilimutan ng isa't isa, ha? Oras na maayos ang lahat. Mabubuo tayo ulit. Kasama si Elias. Mabubuo tayo bilang pamilya. Tama po, Nay Alma. Congratulations, sir. It's an honor po. Nagkarte siya nga pala, anak ko. Rafael Policarpio. Magaling tong anak mo. Malayo mararating katulad mo. Maraming salamat, sir. Chief! May plano ako! Cover me! Ako po si Police Officer Rafael Policarpio. Anak po ako ni General Policarpio. Matagal ko na pong alam ang sinasabing sindikato na nandito sa Pilipinas. Sila po ang Golden Scorpion. Peng! Peng! Pagpapais sila sa ginawa nilang to. Pinapangako ko sa iyo, Paeng. Hindi ako titigil hanggat hindi ko nabibigyan ng hustisya ang pagkamatay mo. Kung totoo nga may kinalaman si President Romero sa lahat ng ito, sisiguraduhin kong makukulong siya. Wala bang dumadaan na taxi dito? Napakatsipanga kasi nitong lugar na tiri. Ay! Ay, kuya, yan! Sandali lang, wait! Ang 20 na lang pera ko, mabibili ko sa 20. Paano sugarol ka? Wala tuloy tayong pangkapunan. Samahan mo na lang ako, maghanap tayong mura makakain. Ano ba utangin mo, kuha? Ano pang gagawin ko?